Relax ka lang, Don. Maawa ka. Sino siya? Bagong mukha. Siya nga pala, Alex. Siya si Reden. Sabi nga ni Rowena, bunso sa mga kordero. Reden, siya si Alex Guevara, anak ni Governor. Mabuti naman na tinanggap ka na rin ng mga kapatid mo. Sana naman nagbago ka na. Huwag mong pairalin ang pagkabunso mo. Walang pinakikinggan. Alam mo, ngayon lang tayo nagkaharap. Dumali ka na. Para bang kaano-ano kita. Sino ba yan? Relax lang. Alex, mabuti pa pumasok na muna kayo. Hindi. Aalis na kami. Salamat na lang. May lakad pa kami ni Brando. Lando, tuloy na kami. Tayo na. Ang bilis mo naman magtampo. Dito ka muna. Magkwentuhan muna tayo para makumpleto mo yung impormasyon mo para sa akin. Masyado naman pikon yung boyfriend mo. Wala kami nun Naliligaw pa lang. Reden, saan ka pupunta? Pauwi na ako. Hatid na kita. O sige. Pero bibili na ako sigarilyo. Barya. Idol, pasensya ka na, ha? Talagang barya lang, eh. Lagi naman eh. Isa nga akong stick ng sigarilyo. Dali lang. Hindi ko mo sila din. Oo! Uy! Salamat, ha. Welcome. Ayun, oh. Bakal eh. Dali! O ano? Ngayon, titino na kayo. Ano na naman kalokohan yan, Reden? Mga hudlom. O nga, Epe. Mga sigang gala. Balak pa nga upakan si Reden, eh. Puro lang pala porma. Wala nga binese, eh. Ha? Ano? Kuya, Ikaw! wala ba kayong curfew rito? Hoy, Reden. Pumasok ka nga sa loob. Doon tayo mag-usap. Wag na, kuya. Turn over ko lang sa'yo itong mga to. Yun lang naman kung pakikinggan mo yung reklamo ko. Sarento, bahala ka na rito Regalo ko sa'yo. Tara! Puro kayo kalokohan. Pasok! Tatanda na kayo. Ayaw niyo pa magpakatino. Pasok! Reden! Malaki naman palang natutunan mo sa pagsusundalo eh. Dati, ni ayaw mong humawak ng sandok. Parang... gusto ko na yatang bumilib. Hindi lang yan, ate. Pati yung mahihirap na putahe. Kaya ko yan. Ba, okay yun. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng pagmalakihan ng mapapangasawa mo. Kahit na wala siya, hindi ako magugutom. Bakit mo ba ginagawa yan?
Hindi pa ba malinaw sa iyo yun, ate? Umaareglo lang ako. Alam mo namang malaki naging pagkukulang ko sa inyo eh. Wala sa akin yun. Alam mo naman yun, di ba? Sa iyo, wala yon. Pero kay Kuya Mike tsaka kay Kuya Lito, hindi pa nila makita yung pagiging sincero ko sa pagbabalik ko. Kuya! Ano ba? Bastos ka! Wala kang ginagalang. Ano ba problema mo? Tumigil ka, Rowena, ah. Baka tamaan ka sa akin. Anong kaguluhan yan? Itong sutil niyong anak eh. Pinumukhaan ako kagabi sa presinto. Pinahiya ako sa mga tauhan ko. Parang pinalalabas na wala akong ginagawa para sa katahimikan ng San Vicente. Hindi ko alam na mamasamayin mo yung ginawa ko. Kung alam ko lang, iniwanan ko na yung mga yun. Teka muna, ano man pinag-uusapan ninyo? Pag-usapan nga natin ito ng mahusay. Oo nga naman. Di yung bigla kang darating at walang kaabog-abog, sasaktan mo si Reden. Sige, Rowena, kampihan mo ng todo. Ewan ko lang kung balang araw, magsisisi ka. Ganyan naman yung si Rowena eh. Tayo pa minamasama sa pagdidisiplina dyan kay Reden. Bihira naman kayo. Pati itong walang kasalanan, dinadamay ninyo. Kaya nyo, kung kamatayan ko makakasagot sa mga inaakala nyong kasalanan ko, madaling hanapin yun. Reden! Reden! Hindi ako magtataka kung maburangan ka ng mga kordero sa San Vicente dahil sa pagkakawatak-watak. Nakita kitang dumaan sa bahay kanina. Pero hindi ka tumuloy. Kaya naisip ko, nasundan kita dito. May problema ka ba, Reden? Iniisip ko lang. Kung saan patungo ang buhay ko. Huwag mo sabihin na, Reden. Ang taong gumagawa ng sariling direksyon ng kanyang buhay. Siya rin ang pumipili kung ito'y magiging makabuluhan o hindi. Nasasabi mo lang yan. Dahil hindi ka tinatakbo ng pamilya mo. Hindi mo nararamdaman ang lungkot na nag-iisa. Nasubukan mo na ba, Merced? Na ang sarili mong pamilya maghangad ng iyong kamatayan? Nung nasa Mindanao ako, walang halaga sa akin ang buhay. Dahil alam ko, walang pamilyang naghihintay sa akin. Pero nung makilala kita, nagkaroon ako ng bagong pag-asa. Nagkaroon ng halaga ang buhay. Ikaw ang dahilan, Merced. Kaya gusto kong magbago. Kahit na ayaw kong bigyan ng pagkakataon ng aking mga kapatid. Naintindihan kita, Reden.